Real talk na kung real talk. Ganito kung paano ilalarawan ang mga naging komento na isa sa mga kilalang journalist sa Pilipinas na si Sir JM Siasat at respiradong sports analyst sa ating bansa. At hindi lang yan, na siya po ay isang abogado at walang iba, kundi si Attorney Ed Tolentino. Hindi sila nakapagpigil kung ano nga ba ang kanilang gustong sabihin bilang reaksyon sa ipinakita ni Mark Magsayo sa laban kontra yan kay Brandon Figueroa. Ang naturang video mga kakwento ay halos na sa kalahating oras, kaya babagi ko lang sa inyo kung ano nga ba ang highlights ng kanilang mga naging reaksyon at video courtesy po tayong mga kakwento sa YouTube channel na Sparring Sessions by JM Siasat. Ang naturang video ay pinamagatan na ego ni Mark Magsayo, ang pinakamalaking kalaban ni Mark Magsayo. Ito ay sinabi ni Sir JM Siasat na ganun pa rin si Magsayo, hindi pa rin tanggap ang pagkatalo niya at naniniwala pa rin na siya ang panalo sa laban. Tulad ng pagkatalo niya noon ni Ray Vargas na inisip ni Magsayo na siya ang dapat na nanalo doon. At ngayon naman ay kay Brandon Figueroa. Ayon kay Attorney Ed Tolentino na kinakailangan na ma-address ni Magsayo ang kanyang problema, lalong-lalo na sa kanyang strength and conditioning. Kaya dapat kunin talaga ni Magsayo itong si Memo Heredia. Dahil kung hindi ma-improve ni Magsayo ang kanyang strength and conditioning, ay ba maulit pa rin ito sa 130 pounds. Kaya dapat mag-invest lang si Magsayo. Dapat dadaan talaga si Magsayo ng sakripisyo. Dahil para lang naman ito sa kabutihan niya. Dahil kung magdidepende lang si Magsayo sa lakas ay hindi talaga makamit niya ang world title. Kaya dapat lang na mag-move on na si Magsayo at kalimutan na ang laban nila ni Figueroa. Pero dapat may aral na nakuha si Magsayo sa laban na yon. Dahil kung kaya lang ni Magsayo na ma-maintain niya ang 8 combos at maganda ang kanyang conditioning ay tiyak na napakagandang improvement ito kay Magsayo. Ayun naman kay Sir GM, si Magsayo para sa kanya ay parang isang average fighter lamang at di mo masabi talaga na isang elite fighter dahil hanggang round 8 lang ang gasolina nito. At ayon pa kay Sir GM, dahil parang pumasok na ang hangin sa utak ni Magsayo dahil sa kanyang ego, kaya ba hindi na niya ina-acknowledge kung saan nga ba siya nagkulang at di pa rin naisip ni Magsayo na ang kanyang stamina ay para bang pang basketball court lang sa Pilipinas. At ayon pa kay Sir GM, na baka nga ang baga talaga ni Magsayo ay hindi talaga yan pang 12 rounds. Tinawag naman na accidental champion ni Sir GM itong si Magsayo dahil natalo ni Magsayo ang long reigning champion na talaga namang pilay at yan ay si Guy Russell Jr. Mga kakwento, marami pang komentong medyo manghang talaga na talagang gigising kay Magsayo dito. Ang ibinahagi ko lang sa inyo mga kakwento ay parte lamang, kaya nasa description box lang po mga kakwento ang naturang link sa gustong makakapanood ng full video. Samantala, marami naman ang nakakahalata sa promoter ni Ryan Garcia na si Oscar De La Hoya na sa press conference nila ni Gervonta Davis ay tila ba nababaka sa kanyang muka ang pangangamba sa paparating na laban ng kanyang alaga na si Ryan Garcia. Pero marami naman ang nakakaintindi kay De La Hoya dahil sino nga ba ang hindi mag-alala sa bata niya na noon pa man ay hindi pa kailanman nakalaban sa isang boksingero na tulad ng kalibre ni Davis. At hindi lang yan dahil may rehydration clause pa na dapat gawin ni Garcia at kinakailangan na 10 pounds lang ang may dagdag niya mula sa 136 pounds sa catch weight limit. At ito talaga ang mahigpit na patakaran na dapat gawin ni Garcia. Kaya marami ang nagsasabi na madi-drain talaga itong si Garcia sa gabi ng laban nila ni Davis. Kaya pabor na pabor daw ito kay Davis. Pero tulad ng sinabi ko sa nakaraan na video mga kakwento, ay walang problema ito para kay Garcia at gagawin niya ito para lang may kasa ang laban nila ni Davis. At hindi lang dyan nag-aalala si De La Hoya dahil kung sakaling matalo si Garcia, wala nang ibang bigati na boksingero pa na under Golden Boy Promotions, lalong-lalo na si Canelo Alvarez ay nangingibang promotions na. Pero ganun pa man mga kwento, ayon kay De La Hoya, may mamamaalam na undefeated sa paparating na laban at gustong-gusto niya ang laban dahil parehong mga bata pa at magagaling na mga boksingero. Hindi niya alam kung ano nga bang gagawin ni Garcia sa ring at pati na rin si Davis. Kaya paunahan na lang daw ito kung sino nga ba ang unang magkamali ay talagang talo. Mga kakwento,
kailan naging mali ang magpalabas ng iyong salubin? Kapag ang ibang tao ang nagbigay ng opinyon tungkol sa iyo ay okay lang. Pero kapag ikaw na mismo ang magpaiwatig kung ano sa tingin mo ang nangyari, ay agad mali na. Pero mas maganda rin kaya na sa halip na magdaragdag ka at paniniwalaan mong panalo ka sa laban, ay manahimik na lang at idaan na lang ang wristback mo sa pamamagitan ng pag-insayong muli at hayaan ng mga kamao na mag-ingay sa bawat pasabog ng mga epivacs. At sa halip na damdamin mo ang mga real talk ng bashers, ay maluwag na tanggapin ito at kapulutan ng aral para mas matuto. At ang banat nila ay gawing magandang gabay mo para ang kakayahan mo ay mas lalo mo pang mapapalago. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo matatapos mga kwento, i-shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Lalong-lalo na, kikakwentong Dennis Fausto, kikakwentong Zaldi Tatak, kikakwentong Rudy De La Cruz, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.